Si Kiaro ay isang palaboy na pinahirapan ng grupo ng bayani at pinilit silang pagalingin bilang kanilang alipin. Gayunpaman, nagbago ang lahat matapos siyang bumalik sa nakaraan at maging makapangyarihan upang maghiganti. Ngayon, bawat magagandang babae sa bayan ay pumipila para matikman ang kanyang tungkod. Kaya, nagpapatugtog siya ng mga careless whisper sa liwanag ng buwan at tinatapos ang mga kalaban sa liwanag ng araw. Bago ito, sa tuwing gagamitin niya ang kanyang kapangyarihang magpagaling sa isang tao, lahat ng kanilang mga alaala ay inililipat sa kanyang utak, at ang karanasan ay napakasama na parang gusto niyang masawi. Sinubukan niyang tumakas mula sa kakilakilabot na ito, ngunit dahil napakahalaga ng kanyang mga kapangyarihan, siya ay nahuli at napilitang uminom ng mga gamot na nagpapabago ng isip ni Prinsesa Flare, na gustong kontrolin siya at gamitin siya para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa kanilang huling misyon, sinubukan ng grupo ni Flare na tapusin ang Demon Lord, ngunit nagawa niyang talunin silang lahat. Gayunpaman, nang tawagin nila si Kiaro upang pagalingin sila, ngumiti siya dahil nakabuo siya ng isang kasanayan na tinatawag na Hill Resistance, na nangangahulugang wala na siya sa kanilang kontrol. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa Demon Lord at, gamit ang daan-daang S-rank skills na ninakaw niya mula sa mga pinagaling niya, nagawa niyang talunin ito. Bago siya huminga ng malalim, ngumiti ito sa kanya ng may luha bago iniwan ang isang Philosopher's Stone. Pagkatapos ng labanan, hiniling ni Flare na ibigay niya sa kanya ang Philosopher's Stone, ngunit alam ni Kiaro na gagamitin niya ang kapangyarihan nito para sa dominasyon sa mundo. Kaya, pinili niyang gamitin ito mismo upang bumalik sa nakaraan at pagalingin ang tiwaling mundong ito. Ipinaalala sa kanya ni Flare na mawawala rin ang kanyang mga alaala, ngunit sinabi ni Kiaro na hindi niya malilimutan ang lahat ng sakit na kanyang dinanas dahil ito ay nakaukit sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos niyang paganahin ang Philosopher's Stone, bumalik siya sa nakaraan at nagising sa isang maliit na bahay kung saan isang boses ang nagsasabi sa kanya na magpakalakas. Nalilito dahil wala na siyang mga alaala, lumabas siya at narinig muli ang boses, na nagsasabi sa kanya na hanapin ang paningin ng espiritu. Kaya, nagsimula siyang maglakad papasok sa kagubatan ng hindi namamalayan. Kalaunan, narating niya ang isang lawa kung saan nagpakita ang isang elf spirit at binigyan siya ng kapangyarihang iyon, na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng mga espiritu kahit saan. Matapos matanggap ang paningin ng espiritu, bumalik ang lahat ng kanyang mga alaala, at plano niyang maghiganti kay Flare para sa ginawa nito sa kanya. Di nagtagal, nabuksan ni Kiaro ang kanyang kapangyarihang magpagaling nang matanggap niya ang marka ng bayani tulad ng dati. At sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang kumain ng mga halamang narkotiko upang palakasin ang resistensya sa gamot kaya hindi na siya makokontrol muli ni Flare gamit ang parehong panlilinlang. Di nagtagal, dumating si Flare sa kanyang nayon upang hanapin ang bayani at dinala si Kiaro sa kabisera ng hari. Sa kanyang paglalakbay, napagtanto ni Kiaro na ang kanyang mababang budget na laro sa pagbabahagi ay nagbibigay daan sa kanya upang masuri ang kasanayan ng lahat. Hindi nagtagal ay nakipagkita siya sa hari, na nagbigay sa kanya ng titulong bayani ng paggaling. Ginamit ni Kiaro ang kanyang linya ng pagtatasa upang malaman na ang hari ay mas malakas kaysa sa ipinangakong consort, na nangangahulugang hindi niya maisasagawa ang kanyang plano sa paghihiganti habang siya ay naroon. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ng hari na tamasahin ang kanyang oras hanggang sa bumalik ang Saint Sword dahil ang braso nito ay nangangailangan ng paggaling. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, tumungo si Kiaro sa kanyang bagong silid upang magpahinga, ngunit hindi nagtagal ay binisita siya ng isang katulong na gustong bigyan siya ng espesyal na room service. Naguluhan noong una, ngunit agad niyang napagtanto na ang kanyang asset ng bayani ay kayang pumukaw ng tunay na potensyal ng sinuman. Kaya, ginamit niya ang pagkakataong ito para nakawin ang mga alaala ng lahat ng bumibisita sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang Sword Saint na si Korea sa kabisera at ginamit ni Kiaro ang mahika ng pagpapagaling upang muling mapalago ang naputol niyang braso. Agad na napuno ang kanyang isipan ng lahat ng kakilakilabot na hinarap ni Korea sa kanyang buhay, na naging dahilan upang mabulunan siya sa sarili niyang laway. Bago pa man makatulong si Korea, dumating si Flare at sinabihan siyang iwan na sa kanya ang talunan na ito. Kaya, nangako si Korea na babawi siya bago umalis sa eksena. Kaagad pagkatapos, sinimulan ni Flare na kutsain si Kiaro dahil sa pagiging walang silbi. At kahit na sinabi sa kanya ng Grand Healer na hindi,
Pinayuhan niya itong bigyan ng gamot si Kiyaro para hindi ito mahimatay sa tuwing ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan. Lingid sa kanyang kaalaman, nakinig si Kiyaro sa lahat at napagtanto na siya pa rin ang dating kontrabida. Kaya ngayon ay maaari na niya itong durugan ng walang anumang pagsisisi. Kalaunan, nagkunwaring natatakot si Kiyaro at sinabing hindi niya kailanman gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan sa pagpapagaling dahil nasasaktan siya. Sinabi niya na ang pagpapagaling ay nagpaparana sa kanya ng lahat ng sakit at pagdurusa na pinagdaanan ng kanyang mga pasyente, at kung patuloy niyang papagalingin ang iba, mawawala siya sa kanyang sarili. Mahinahong sinabi sa kanya ni Flair na si Korea ay magliligtas ng maraming tao salamat sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung handa ba siyang pagalingin ng ibang mga bayani, ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, tumanggi si Kiyaro at nagtago sa ilalim ng kumot. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya at hindi niya siya pipilitin na gawin ito bago umalis ng silid, na nagudyok kay Kiyaro na itigil ang ginagawa. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto tulad ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi tulad ng dati, hindi siya nahulog sa ngiti ni Flair. Di nagtagal, isang katulong ang nagdala ng tsaa para kay Kiyaro upang pakalmeyan ang kanyang nerbiyos, at kahit alam niyang may bawal na gamot ito, ininom niya ito. Di nagtagal, nawalan siya ng malay at nagising sa loob ng bilangguan kung saan siya ay nakakakuha ng pagpapahirap sa kaliwat kanan mula kay Kapitan Renard dahil sa hindi pagsunod sa hiniling ng prinsesa. Matapos siyang patumbahin at ispitin, si Kiyaro ay nagbilang ng 28 litigo at nangakong pagbabayaran ang mga ito kay Renard ng may interes. Pagkatapos ay nagbuhos ng bawal na gamot ang Grand Healer sa kanyang bibig, at naulit ang kasaysayan. Sa sumunod na ilang araw, pinapunta ni Flair ang mga pinakakakaibang tauhan at mga lalaki sa bayan sa kanyang selda, na siyang nagpainom sa kanya ng mas maraming bawal na gamot. Pagkatapos, isang araw, binisita siya ni Flair at nagkunwari siyang nagmamakaawa para sa mas maraming bawal na gamot. Sinabihan niya itong magmakaawa na parang asong naghihintay ng kanyang pagkain, at sumang-ayon si Kiyaro para sa paghihiganti. Pagkatapos ay binasag niya ang kanyang mga walnuts at ibinuhos ang inumin sa lupa para dilaan niya ito habang pinapanood niya. Pagkatapos, nangako siyang bibigyan siya ng higit pa kung magpapagaling siya kapag hiniling, at pumayag si Kiyaro sa kasunduan. Mula noon, napilitan siyang magpagaling ng mga nasugatang sundalo at ginamit ang kanyang kapangyarihang magpagaling para gayahin ang kanilang mga kasanayan. Patuloy niyang tiniis ang lahat ng darating sa kanya hanggang sa tumaas ang kanyang tolerance sa bawal na gamot ng sapat para mabawi niya ang kontrol. Pagkatapos, 6 na buwan ang lumipas, sa wakas ay dumating ang araw na iyon at ginamit ni Kiyaro ang pagtatasa sa kanyang sarili upang malaman na siya ay naging mas malakas kaysa dati. Pagkalipas ng ilang araw, narinig niya ang mga gwardya na nagsasabing ang hari ay umalis na patungong ibang bansa. At dahil wala na ang pinakamalaking banta, nagpasya siyang maghayganti na sa wakas. Matapos siyang makalaya mula sa pagkakakulong, sinimulan siyang hanapin ng mga gwardya, at nagsimulang mabalisa si Flair. Di nagtagal, dinala ni Renard ang nakatali na si Kiyaro sa bulwagan at sinabi kay Flair na mayroon siyang napakahalagang impormasyon na dapat niyang ibahagi ng may pag-iingat. Sinabihan ni Flair ang ibang mga lalaki na dalhin si Kiyaro habang sinasamahan siya ni Renard sa kanyang silid kasama ang kanyang mga gwardya. Gayunpaman, pagpasok niya, ginamit niya ang kanyang espada upang labanan ang mga gwardya ni Flair. Pagkatapos ay inihampas niya si Flair sa dingding at gumamit ng isang kasanayan upang maubos ang lahat ng kanyang mahika. Nalito si Flair at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa, at doon niya nalaman na siya talaga si Kiyaro, na gumamit ng isang teknik sa panggagaya upang magmukhang si Renard. Agad na nagpalit ng karakter si Flair at nagsimulang magmakaawa kay Kiyaro, na sinasabing ginamit lamang niya ang mga gamot na iyon sa kanya dahil ayaw niyang makita siyang nasasaktan. Gayunpaman, isiniwalat ni Kiyaro na naaalala niya ang lahat dahil hindi gumana ang gamot na nagpapabago ng kanyang pag-iisip, at ngayon ay oras na para maghayganti. Pagkatapos ay binali niya ang isa sa mga daliri nito, umaasa na marahil ang pagkawala ng kakayahang magsarili ay magpapagsisisi sa kanya sa kanyang mga pinili. Humihingal sa sakit, nangako si Flair na bibigyan siya ng pera at katayuan kung gugustuhin niya, ngunit binali niya ang isa pa sa mga daliri nito, sinasabing hindi na siya muling mahuhulog sa kanyang kalokohan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na babalihin niya ang lahat ng mga daliri nito isa-isa, at kung magagawa niyang manatiling tahimik,
aalis siya nang hindi siya masasaktan pa. Habang patuloy siyang kamakalabog, sinubukan ni Flair ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang mga pagsigaw, ngunit malinaw na siya ay nasa matinding sakit. Dahil bali ang lahat ng kanyang mga daliri, inakala niyang matatapos na ito ngayon, ngunit pinagaling sila ni Kiyaro at iminungkahi na magsimula silang muli. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya mapigilan, kaya lumipat si Kiyaro sa susunod na hakbang. Ginamit niya ang furry place upang painitan ang isang metal rod at hiniling kay Flair na pumili sa pagitan ng kanyang rod at metal rod. Pinili ni Flair ang mas makataong opsyon. Pagkatapos, nagpasiklab siya ng apoy sa silid at gumamit ng mahika para baguhin ang mukha ni Flair para mabura niya ito sa mundong ito. Bago niya ito isinama, binago niya ang mukha ng isang bangkay para magmukhang si Flair at pinalabas na si Renard ang salarin. Kinabukasan, binago niya ang sarili niyang mukha at nagplanong maghayganti kina Blade at Bullet, ang dalawa pang miyembro ng grupo ni Flair na umabuso sa kanya. Pagkatapos noon, plano niyang makita muli ang Demon Lord dahil sa palagay niya ay may pinoprotektahan ito bago niya ito pinaslang. Pagkatapos, nagising si Flair at nalito kung nasaan siya. Hindi niya nga maalala ang pangalan niya, kaya sinabi ni Kiyaro na siya si Frida at siya ang kanyang tagapaglingkod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sila ay magkasintahan. At maaalala niya ang lahat kung hahayaan niya itong tamaan mula sa likuran. Naniwala sa kanyang salita, pumayag si Frida sa kasunduan. At pagkatapos niyang makasesyon siya, sinabi niyang hindi pa rin niya maalala, ngunit sinasabi ng kanyang puso na sila ay para sa isa't isa. Di nagtagal, naglakbay sina Kiyaro at Frida. At sa pagdaan nila, nakita nila ang mga wanted poster ni Renard sa buong kabisera. Naririnig niya ang mga taong nagdadalamati sa pagkasawi ni Flair, ngunit nang may humiling ng ligtas na pagbabalik ni Prinsesa Nern, biglang nagbago ang kanyang pakiramdam. Si Nern ay nakababatang kapatid ni Flair, at sa nakaraang buhay ni Kiyaro, siya lang ang nakakilala na nakabuo na siya ng pain tolerance. Ang pag-iisip pa lang tungkol sa kanya ay nagpapawis na kay Kiyaro, kaya nagpa siya siyang umalis sa lungsod na ito sa lalong madaling panahon bago ito bumalik. Noon, nagpa-practice si Flair kasama ang mga miyembro ng kanyang grupo, sina Bullet at Blade, habang si Kiyaro ay nasa likuran, at ang tanging focus niya ay ang pagpapasok ng mas maraming bawal na gamot sa kanyang sistema. Nang tawagin siyang walang silbi ni Flair, napansin ni Bullet na hindi naman siya lubos na masama dahil ang kanyang pagpapagaling ay nakakatulong sa kanila. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Flair na siya ang pinakamasamang nagtreto kay Kiyaro sa kanilang lahat. Hiniling ni Bullet na sana'y tuluyan nang mawala si Kiyaro sa kanyang sarili, at lahat sila ay nagtawanan sa kung gaano siya kitalunan. Nang gabing iyon, tinawag ni Flair si Kiyaro sa kanyang tolda at pinahingi ito ng bawal na gamot na parang aso. Pagkatapos ay ibinuhos niya ito sa kanyang aset at pinainom ito ng direkta mula sa pinagmulan. Pagkatapos, binasag niya ang mga walnuts nito at sinipa siya palabas kung saan sinimulan siyang pahirapan ni Blade dahil sa pagiging kakaiba sa kanyang minamahal na prinsesa. Napagtanto niya na ang mga labi ni Kiyaro ay nasa mga lugar na pinangarap niya lang, at nagsimula siyang kumilos para tikman ang mga natirang lasa ni Flair. Gayunpaman, hindi niya matanggap ang sarili dahil kinas niya ang isang nakakasuklam na talunan tulad ni Kiyaro at nauwi sa pagsusuka. Pagbalik ni Kiyaro sa kanyang tolda, nakakita siya ng isang kama ng mga rosas at niyakap siya ng tiyuhin mula sa likuran, nangakong papagaanan ang loob nito. Gayunpaman, nang lumaban si Kiyaro, sinuntok niya ito sa sahig ngunit pinagsisihan niya ito pagkalipas ng ilang segundo. Humingi siya ng tawad sa pagiging malupit kay Kiyaro at nagsimulang bumawi. Sa sobrang pagmamahal niya sa mukha ni Kiyaro, ayaw niyang tumanda ito at mawala ang kainosentehan na iyon. Kaya, hiniling niya na sana ay tapusin na niya ito at yukit ang huling mukha ni Kiyaro sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, nagising si Kiyaro mula sa bangungot na ito at inalo siya ni Frida, na isiniwalat na sumisigaw siya habang natutulog. Agad na kumilos si Kiyaro at, pagkatapos ayusin ang kanyang anatomiya, lumabas siya upang maghugas ng mukha. Naalala niya ang lahat ng pagpapahirap na dinana sa kanya ni Bullet at Blade, at nangako siyang maghihiganti kung iyon na ang huling bagay na gagawin niya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sina Kiyaro at Frida sa Lanora, isang malayang lungsod na puno ng krimen at ilegal na negosyo. Pagkatapos ay umorder ang dalawa ng pagkain mula sa isang kalapit na bahay tuluyan, ngunit ginamit ni Kiyaro ang kanyang espesyal na mata upang makita kung ang tubig ay nalasan.
Pinaghihinalaan niya na ang pinagmumulan ng tubig ay maaaring kontaminado ng isang napakalaking bangkay. Ngunit dahil mahina ang lason sa init, ligtas kainin ang pagkain dito. Naniniwala si Kiyaro na malilinas ang tubig kapag nabulok na ang bangkay, ngunit hanggang noon, sino mang kakain nito ay magkakasakit sa loob ng 2 buwan. Saka lang niya napansin na maraming kumakain ang umuubo na, at sa loob ng 1 linggo, mauulit na ang 2020. Tinanong ni Frida kung tutulungan niya ang mga taong ito, at sinabi niyang matutuwa siyang gawin iyon. Nang gabing iyon, ininom niya ang nakalalasong tubig upang lumikha ng mga antibody, na pinararami niya gamit ang kanyang pagpapagaling. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang dugo sa tubig, at sa paggawa nito, nagawa niyang linisin ito ng lubusan. Kinabukasan, sinabi ni Frida na maaari siyang maging bayani rito, ngunit nang sabihin niyang hindi siya interesado sa katanyagan, napagtanto nito na isa siyang mahusay na tao. Sandali lang. Di nagtagal, nakipagkita siya sa isang mangangalakal at sinabi rito ang tungkol sa lunas na kanyang nilikha. Nagduda ang mangangalakal, kaya hiniling ni Kiyaro na subukan ito sa kanyang sarili dahil nahawaan lamang siya. Gayunpaman, ibinigay ito ng mangangalakal sa kanyang katulong na mas malala ang kondisyon kaysa sa kanya, at sa sandaling ininom niya ito, nagsimulang gumaling ang kanyang katawan. Sinubukan ito ng mangangalakal para sa kanyang sarili at mas gamaan ang pakiramdam. Kaya tinanong ni Kiyaro kung interesado ba siya sa isang deal. Hiningi ng mangangalakal ang recipe, ngunit tinanggihan ito ni Kiyaro at sa halip ay iminungkahi niyang ibenta ang 1 dosis para sa 1 gintong barya. Pumayag ang mangangalakal sa deal at umorder pa ng mas maraming dosis, na tinanggap ni Kiyaro. Bago umalis, sinabi ni Kiyaro sa lalaki na pinili niya ang presyo ng pagbebenta, ngunit gusto niya ang kalahati ng kita mula sa bawat benta. Dahil walang ibang alternatibo, pumayag ang mangangalakal sa deal ng nakangiti, ngunit palihim siyang naghahanda ng pagtataksil. Sa kanilang pagbabalik, tinanong ni Frida si Kiyaro kung bakit siya nagtitiwala sa mangangalakal at hindi nagtitinda ng mag-isa, at sinabi ni Kiyaro na mas mahusay ito sa ganitong paraan. Bukod pa rito, kung may isang malaking tao na makakaalam na mayroon siyang recipe, maaaring maging target si Kiyaro, kaya mas ligtas na gumamit ng mangangalakal. Di nagtagal, binisita niya ang mga nagtitinda ng alipin dahil gusto niya ng scapegoat, ngunit hindi masyadong natuwa si Frida sa ideya, na ikinagulat niya. Iminungkahi niya na kumuha ng isang adventurer, ngunit mahinahong sinabi ni Kiyaro na ang mga adventurer ay may sariling kagustuhan, habang ang isang alipin ay susunod lamang sa mga utos. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob at iniabot ang kanyang supot ng barya sa dealer, sinabihan siyang kailangan niya ng isang combat slave. Dinala siya ng dealer sa basement kung saan nakita ni Kiyaro ang daan-daang demi-human na nakakulong sa likod ng mga hola. Nang walang makakuha ng atensyon niya, dinala siya ng dealer sa seksyon ng mga nasugatan at may sakit na alipin kung saan nakita niya ang isang alipin mula sa angkan ng Ice Wolf. Sa kabila ng pagkalason sa tubig ng bayan, ang babae ay nasa maayos pa ring kalagayan, na nagpaisip kay Kiyaro na siya ay medyo malakas. Bago pa man makapili si Kiyaro, sinabi sa kanya ng dealer na ang babaeng ito ay dinala rito mula sa Pound Town, ngunit siya ay naging napakalakas kaya tinanggihan siya ng kanyang dating may-ari, at ngayon ay isa na siyang expired na produkto. Ang isa pang bagay tungkol sa kanya ay naabot na niya ang kanyang tugatog, kaya kahit gaano pa siya kasigasig sa pagsasanay, hindi siya magiging mas malakas kaysa sa kung sino siya ngayon. Bigla, sumugod ang babaeng lobo patungo kay Kiyaro, ngunit ginamit ng dealer ang kanyang singsing upang kontrolin siya gamit ang mahika. Sa kabila ng panganib, lumapit si Kiyaro sa kanya at nakita sa mga mata nito na naghahangad ito ng paghihiganti, kaya sinabi niya rito na bibilhin niya ito para masiyahan ang kanyang pagnanais. Matapos niyang aipatong ang kanyang kamay sa ulo nito, nawalan ng malay ang dalaga, hinayaan siyang kargahin ni Kiyaro. Ikinwento sa kanya ng dealer ang tungkol sa kanilang patakaran na walang refund, ngunit sinabi ni Kiyaro sa kanya na ang dalagang ito ay katulad niya, parehong naghihiganti sa mga nagkasala sa kanila. Gusto siyang tulungan ni Kiyaro at tapusin ang taong nanakit sa kanya, at gusto niyang makita kung anong klaseng tao ang magiging kalagayan niya kapag nakamit na niya ang kanyang layunin. Habang dinadala niya ito palabas, nagpasalamat ang negosyante sa binili at hiniling na bumisita muli dahil malapit na siyang makatanggap ng isang malaking kargamento. Nang gabing iyon,
Habang nagpapahinga ang alipin, ginamit ni Kiyaro ang kanyang mga kapangyarihan upang pagalingin ito, at agad na kinopya ang mga alaala nito sa kanyang utak. Nalaman niya na ang pangalan nito ay Sitsona at siya ay nabihag ng salakayin ng ilang tulisan ang kanyang nayon. Naalala ni Kiyaro ang kwento ng negosyante tungkol sa isang malaking kargamento, at mula sa mga alaala ni Renard, alam na niya na ang hukbo ni Jorel na nakadamit bilang mga mersenaryo ay umaatake sa mga nayon ng demi-human at ibinebenta ang mga ito bilang mga alipin. Gusto ni Sitsona na maghiganti sa mga mersenaryong ito dahil pinaslang nila ang buong nayon nito, at gusto ni Kiyaro na makita siyang gawin ito. Kalaunan ng araw na iyon, nakilala niya ang mangangalakal na si Lidro at binilhan pa siya ng mas maraming vial. Sa kanyang pagbabalik, natuwa si Frida na kumikita na siya ng malaki dahil maaari na niyang maubos ang laman ng kanyang pitaka para sa pitakang luxury na iyon. Pagbalik nila sa kanilang lugar, napansin nila na natutulog pa rin si Sitsona. Kaya, binigyan siya ni Kiyaro ng isa pang oral-to-mouth na antidote, na medyo ikinainggit ni Frida. Biglang nagising si Sitsona at sinampal si Kiyaro dahil sa pag-aabala sa kanya habang natutulog. Agad na lumapit si Frida at pinagalitan siya, sinabing inaalagaan siya ni Kiyaro at pinapainom sa kanya ang antidote ngayon lang. Noong una, ayaw maniwala ni Sitsona, ngunit matapos lumuha si Frida, napansin niya na hindi lamang gumaling ang kanyang mga sugat, kundi mas maayos din ang kanyang espiritualidad. Nang mapagtanto niya ito, agad siyang humingi ng tawad kay Kiyaro at nagpakilala bilang isang mandirigma mula sa angkan ng Ice Wolf. Pagkatapos ay hiniling ni Kiyaro kay Frida na magdala ng pagkain sa silid dahil ngayong gabi ay kakain naman siya ng iba. Pagkaalis ni Frida, nangako si Sitsona na gagantihan siya sa kanyang kabaitan mamaya, ngunit sinabi niyang kailangan na niyang umalis ngayon. Pagkatapos ay sinubukan niyang patulugin si Kiyaro, ngunit pinigilan siya ng lalaki at ipinaalala sa kanya na tinanggal nito ang collar niya dahil mas malakas ito kaysa sa kanya. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng collar para gawin siyang puppet bago niya sabihin sa kanya na maaaring iligtas ang kanyang nayon dahil hindi pa ito nararating ng mga bandido. Nang sinubukan niyang lumaban, sinabi niya sa kanya na feudal ito, dahil kung siya ay nahuhuli niya, walang paraan para maprotektahan niya ang isang buong nayon. Pagkatapos ay pinakawalan niya siya at ipinaliwanag sa kanya sa pamamagitan ng isang live na demonstrasyon na nakamit na niya ang kanyang pinakamataas na potensyal sa ngayon, ngunit ginawa niya ang sinabi niya. Maaari niyang dagdagan ang kanyang potensyal ng 10 beses. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mayroon siyang kapangyarihan ng Sword Saint pati na rin ang marka ng bayani, na nagpapapanatag kay Sitsona. Pagkatapos ay sinabi ni Kiyaro na bubuksan niya ang kanyang potensyal kung ihahayag niya ang kanyang tunay na pangalan sa kanya, dahil ang sinumang nakakaalam ng tunay na pangalan ng isang beast human ay maaaring mag-utos sa kanila ayon sa gusto nilang maging angkop. Pumayag si Sitsona na ibahagi ito sa kanya at maging alipin niya habang buhay sa kondisyon na hahayaan niya siyang maghiganti sa kanyang mga tao. Para sa pagsang-ayon, inilabas ni Kiyaro ang kanyang joystick slayer, na binigyan siya ng opsyon na maging mas malakas or lumayo. Pinili ni Sitsona ang unang opsyon. At matapos malunok ng kaunti kaysa sa kanyang pagmamataas, nakaramdam siya ng biglaang init sa kanyang katawan, at ginamit ni Kiyaro ang mata ng kanyang pagtatasa upang makita na siya nga ay naging mas malakas. Gayunpaman, marami pa ring dapat linawin, kaya nagmungkahi si Kiyaro ng mas direktang diskarte para sa ikalawang round. Sa kabila ng pag-aatubili noong una, hinayaan ni Sitsona na i-unlock ni Kiyaro ang kanyang potensyal ng maraming beses. Pagkatapos, bago magbukang liwayway, dinala siya ni Kiyaro pabalik sa kanyang nayon kung saan ang mga bandido ay nagtatayo ng kampo para sa isang biglaang pag-atake. Nang makita ni Sitsona ang mga batang babaeng katulad niya na hinahampas, agad siyang naghanda para lumaban, ngunit pinigilan siya ni Kiyaro, na inihayag na ginagawa ito ng mga bandido upang akitin ang mga mandirigma sa isang patibong. Habang lumuluha, nakatayo roon si Sitsona habang pinapanood ang kanyang mga kaibigan na pinahihirapan, at sinabihan siya ni Kiyaro na maghintay habang tinitimbang niya ang bilang. Tumango si Sitsona bilang pagsang-ayon at dinagtagal ay nagmarcha ang mga mandirigma ng Wolf Clan sa harap ng gate upang pabagsakin ang mga mersenaryo. Habang nabubuwal ang mga tao sa magkabilang panig, nagsuot si Kiyaro ng maskara at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Sword Saint sa mga lalaki.
Pagkatapos ay ipinahayag niya na bibigyan niya ng hustisya ang mga nanakit sa mga inosenteng demi-human bago magpatuloy sa pag-atake ng mabilis sa kanilang mga katawan. Matapos harapin ang mga lalaki, lumapit siya sa mga demi-human at isiniwalat na pumunta siya rito bilang tugon sa mga luha ni Setsuna, isang batang babae ng Ice Wolf Clan. Pagkatapos ay lumingon siya sa natitirang hukbo ng tao, at nang magpaputok sila ng hindi mabilang na mga palaso sa kanya, ginamit ni Frida ang kanyang spell ng fireball upang sunugin sila sa ere. Ang parehong fireball ay sinunog ang mga mersenaryo, at tumawa si Kiyaro na parang baliw dahil pinapaatake niya ang kanilang sariling prinsesa. Dahil natalo ang karamihan sa kanila, binigyan ni Kiyaro si Setsuna ng berdeng ilaw upang maghiganti, at ang sumunod ay isang pagpaslang na pangalawa lamang sa ginawa ni Kiyaro kanina. Sumama si Kiyaro sa kanya sa kasiyahan, na idineklara na kadalasan ay hindi niya sinasaktan ang mga hindi nanakit sa kanya, ngunit ito ay para kay Setsuna, kaya puputulan niya ang lahat ng humahadlang sa kanyang daan. Nang makitang nagwawala si Setsuna, ang mga mandirigma ng Wolf Clan ay nagkaroon ng motibasyon at nagmarcha sa labanan upang tapusin ang mga natitirang sundalo. Ibinaon ni Kiyaro ang kanyang espada ngayong tapos na ang labanan, ngunit pagkatapos ay tumangala siya kay Frida at napagtanto na hindi lamang nawala ang kanyang mga alaala, kundi pati na rin ang kasamaan na dating taglay ni Flair. Ipinaalam nito sa kanya na ang bansang Jorel ang may pananagutan sa paggawa sa kanya bilang isang masamang halimaw, kaya ngayon ay isinasaalang-alang niya ang pagpapatag sa buong kaharian. Di nagtagal, pinaslang ni Setsuna ang huling natitirang tao at sumigaw bago tumitig ng sawi sa pulang buwan na may luha sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng Wolf Clan ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng isang salusalo. At pagkatapos matulog ang lahat, dinala ni Kiyaro si Setsuna sa pinagmumulan ng kontaminasyon. Naniniwala siyang sinasadyang nilaso ng Wolf Clan ang tubig upang maghiganti sa mga taong umaatake sa kanila. Paglingon kay Setsuna, sinabi niya na maaari niyang palakasin ang lason at lasonin ang mas maraming tao, or maaari niyang ibuhos ang gamot sa tubig upang gamutin ang mga may sakit. Naiwan sa kanyang pagpipilian, pinili ni Setsuna na patawarin ang mga tao at hiniling kay Kiyaro na linisin ang tubig. Pagkatapos, habang nililinas ni Kiyaro ang kanyang asset, ipinaliwanag niya kung paano siya nakaramdam ng manhid pagkatapos maghiganti at gusto niyang gumawa ng higit pa upang makaramdam ng isang bagay. Ayaw niyang saktan ang mga tao gamit ang lason, ngunit sa halip ay gusto niyang gamitin ang kanyang mga kuko upang gawin ito ng direkta. Pagdating niya sa sukdulan, ibinunyag niya ang kanyang tunay na pangalan kay Kiyaro, kaya ngayon ay maaari na siyang kontrolin nito hanggang sa masawi siya. Samantala, sa wakas ay bumalik ang hari sa palasyo ng hari at hinanap ni Renard ang pagkakataong makausap siya, ipinaliwanag ang lahat ng ginawa ni Kiyaro. Inatasan siya ng hari na dalhin ang ulo ni Kiyaro, at kung magtatagumpay siya, maibabalik ang reputasyon niya bilang kapitan. Sa sandaling iyon, sumama si Nern sa kanyang ama, tila nasiyahan sa kasunduan. Kinabukasan, narinig ni Kiyaro ang ilang kalalakihan na nag-uusap tungkol sa pagpaslang na nangyari sa labas ng nayon ng Wolf Clan at kung paano nagpakita ang espadang may lagda at naulipol silang lahat. Naniniwala silang isa siyang impostor, ngunit ginamit niya ang teknik ng espada ng pirata na eksklusibo lamang sa pamilya ni Korea, na nagdulot ng paghihinala kay Kiyaro. Sa ibang lugar, pinanood ni Kiyaro ang kanyang dalawang kasamahan na nagsasaya sa isang lawa, kaya ginawa ni Kiyaro ang kanyang makakaya para sa kanilang dalawa para maalis ang Boris sa kanilang mga asset. Pagkatapos, silang tatlo ay dumaan sa makulimlim na bayan, ngunit hindi mapakali si Setsuna dahil sa napakaraming taong nagkukubli. Nang sandaling iyon, isang lalaki ang nagkagusto kay Setsuna at hiniling kay Kiyaro na hayaan siyang tamaan ito mula sa likod para sa isang gintong barya. Pero sinabi ni Kiyaro na aabutin ito ng kahit 1,000. Sa galit, sumugod ang lalaki patungo sa kanya, ngunit mabilis na kumilos si Setsuna at sinugod siya. Matapos purihin si Kiyaro sa pagprotekta sa kanya, ibinawling ni Kiyaro ang kanyang atensyon sa lalaki at tinamaan siya nang malaman na kabilang siya sa iilang tumakas mula sa labanan kagabi. Matapos tanggalin ang badge sa kanyang Amerikana, sinabihan ni Kiyaro si Setsuna na tapusin na siya kaagad. Kalaunan, nakipagkita siya kay Lidra, na biglang nagdala ng 12 gwardya para tulungan siya bago ituloy ang kasunduan.
Alam na ni Kiyaro na siya ay kainahinala at alam pa niya na ang tunay niyang pangalan ay Kenta, na ikinagulat ng mga ngalakal. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kiyaro na ibigay ang recipe ng antidote dahil nakahanap na siya ng isang taong makakagawa nito ng maramihan. Napagtanto ni Kiyaro na si Kenta ay malamang na pinilit ng ilang maharlika na sundin ang kanilang utos, kaya tinanong niya kung ilang bangkay ang kakailanganin para magbago ang kanyang isip. Kinilala ni Kenta na si Kiyaro lamang ang napakalakas, ngunit nagtanong kung ang kanyang mga babaeng kasamahan ay makakatakbo ng diretsyo. Pinaglaruan siya ni Kiyaro, sinabing isasakripisyo niya ang mga babae kung iyon ang kailangan. Gayunpaman, wala siya sa mod na makipaglaban sa mga espada, kaya humingi siya ng 500 gintong barya kapalit ng recipe. Sumang-ayon si Kenta sa kasunduan, ngunit nalungkot ang mga babae sa katotohanan na nawalan sila ng passive income source. Sinabihan sila ni Kiyaro na huwag mag-alala, dahil kahit ibigay sa kanya ang recipe, walang ibang makakagawa ng potion dahil ang mga antibodies sa kanyang dugo ay isa sa mga pangunahing sangkap. Gayunpaman, hindi kailanman malalaman ito ni Kenta dahil humihina na ang sakit at mawawalan siya ng 500 barya habang babagsak ang negosyo ng kanyang partner. Pagkatapos, bigla na lang, naramdaman ni Kiyaro ang isang atake at mabilis itong hinaranggan, para lamang makita na kaharap niya ang Sword Saint na si Korea. Nakita rin niya na nakuha nito ang isang espadang ginamit ng pamilya nito at tinanong kung sino ito, ngunit mahinahong sinabi ni Korea sa kanya na napagkakamalan niya itong ibang tao. Doon niya nalaman na binaluktot ng hukbo ang kwento para magmukhang siya ang sumalakay sa nayon habang sila ay nasasawi habang pinoprotektahan ito mula sa kanya. Gayunpaman, ipinakita ni Setsuna ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng angkan ng mga lobo at ipinahayag na ang kabaligtaran nito ay totoo. Sumama rin si Frida, binanggit kung paano sinusubukan ng mga sundalo na ibenta ang mga taga-nayon bilang mga alipin, ngunit inakala ni Korea na brainwash niya ang mga babae para pumanig sa kanya. Nagpasya siyang tapusin si Kiyaro ngayon din para mailigtas niya ang dalawang babae. Isiniwalat ni Kiyaro na malaki ang respeto niya sa kanya at ayaw niyang labanan ito, ngunit tumanggi si Korea na makinig sa anumang dahilan. Agad na inilunsad ni Frida ang isang pag-atake kay Korea, ngunit masyadong mabilis ito para sa kanya at pinabagsak ito. Ang makita siyang nasugatan ay sa wakas ay nagparamdam kay Kiyaro ng galit, kaya sinabihan niya si Setsuna na huwag makialam habang kinakaharap niya si Korea. Pagkatapos, silang dalawa ay naglaban ng mabilis. At nang mapagtanto ni Korea na kasing lakas din siya nito, nagtaka siya kung bakit pinili ni Kiyaro ang ruta ng kontrabida. Sa gitna ng labanan, nagawa ni Kiyaro na basagin ang kanyang espada, na nagpaisip sa kanya na hindi siya dalubhasa sa swordsmanship, kundi pati na rin sa alchemy at hilang. Tinanong niya ito kung sino talaga siya, at nangako siyang sasabihin niya sa kanya kung hahayaan niya siyang makawala. Tumanggi si Korea at inatake siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito ay pinatakan siya ng isang potion upang madagdagan ang kanyang gutom sa joystick, na siyang nagpawala ng kanyang balanse. Upang malabanan ito, sinaktan ni Korea ang sarili gamit ang kanyang espada. At nang sumugod si Kiyaro para sa isa pang pag-atake, pinutol niya ang braso nito. Gayunpaman, biglang tumubo itong muli ni Kiyaro at hinawakan ang kanyang mukha, at ginamit ang pagkakataong ito upang ipakita sa kanya ang ginawa ng maharlikang hukbo sa mga tao ng Wolf Clan. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Korea, sinabi ni Setsuna kay Kiyaro na ang kanyang pakikipaglaban sa kanya ay kamangha-mangha at nais niyang maging kasing lakas niya isang araw. Sinabi sa kanya ni Kiyaro na mayroon siyang pambihirang talento, at sa tamang pagsasanay, tiyak na makakarating siya doon. Pakiramdam ni Frida ay napag-iwanan siya dahil madali siyang natalo. Ngunit tiniyak sa kanya ni Kiyaro na mahusay ang kanyang nagawa at hiniling kay Setsuna na bigyan siya ng pagsasanay sa pakikipaglaban mamaya. Matapos hilingin kay Frida na umarte para sa kanya, gin-icing niya si Korea gamit ang kanyang skill at ikinwento ang tungkol sa mga krimen ng kaharian, ngunit tumanggi itong maniwala sa kanya kahit na nakita na niya ang lahat. Lubos siyang naniniwala na ang kaharian ng mga hukom ay isang tagapagtaguyod ng mga karapatang pantao. Ngunit sinabi sa kanya ni Kiyaro na ang mga karapatang iyon ay hindi umaabot sa mga demi-human, dahil sila ay inaalipin kahit sa palasyo ng hari. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang mga aliping ito ay mga inosenteng tao na dinukot mula sa kanilang mga nayon at ibinebenta sa mga negosyante, na labis na ikinatakot ni Korea.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na labis niya itong nirerespeto at nasasaktan siyang makitang niloloko siya, kaya naman ginamit niya ang healing spell upang ipakita sa kanya ang kanyang tunay na mukha. Kahit na may utang na loob siya sa kanya, inakusahan siya ng pagkuha sa buhay ni Flair at hindi niya ito hahayaang makalusot. Inihayag ni Kiaro na hindi niya ginawang tinapos si Flair, at doon dumating si Frida sa kanyang lumang kasuotan, na nagpapakita na buhay pa siya. Pagkatapos ay nagsabi siya ng isang pekeng kwento kung paano nila sinubukan ni Kiaro na ilantad ang kaharian para sa mga kalupitan nito. Nang malaman ito ni Renard at sinubukang patahimikin sila, nagpanggap siyang nasawi upang makatakas sa kastilyo. Pagkatapos ay tinulungan niya si Kiaro na protektahan ang nayon ng Ice Wolf mula sa maharlikang hukbo, at ngayon ay nakatuon na sila sa pagliligtas sa mundo. Nang marinig mismo mula kay Flair, sa wakas ay napagtanto ni Korea na lumalaban siya para sa maling panig. Ngunit inalaw siya ni Flair, na sinasabing ginagawa lamang niya ang kanyang mga tungkulin. Pagkatapos ay sinabihan niya itong pag-isipang muli ang susunod niyang gagawin bago lumabas ng silid, naiwan lamang si Kiaro sa loob, na ipinagmamalaki ang kanyang pagganap na karapat-dapat sa Oscar. Pagkatapos ay humarap si Korea sa kanya, sinabing kailangan niyang baguhin ang kanyang mga pinahahalagahan at muling matutunan kung paano gamitin ang espada. Ngunit bago iyon, gusto niyang magsanay sa kanyang mga paghawak sa espada ni Kiaro, sa kagandahang loob ng gamot na nilikha ni Kiaro. Pagkatapos ay hinailan niya ito para ikis. At habang dinadala siya ni Kiaro sa Dreamland, narinig sila ng dalawa pa niyang babae mula sa labas, na hinihiling na sana sila din. Lingid sa kanilang kaalaman, si Kapitan Renard ay papunta na kasama ang mga bihag mula sa nayon ni Kiaro upang maghiganti. Kinabukasan habang nag-aalmusal, kumapit si Korea sa braso ni Kiaro, na ikinainggit ng iba pang mga babae. Di nagtagal, dinala ni Renard ang bihag sa lungsod at hiniling na isuko niya ang kanyang sarili. Galit na galit si Kiaro dahil alam niyang pain lamang ito para akitin siyang lumabas. Kaya, tinanong niya si Korea kung paano malalaman kung ano ang nangyari sa kanyang nayon. Matapos pumayag si Korea, binigyan niya ito ng isang palm na kiss, na ikinagulat ng dalawa pa. Samantala, ipinaalam kay Renard ng kanyang mga tauhan na walang bakas ni Kiaro, na siyang ikinagalit niya. Naalala niya kung gaano niya kinasusuklaman ang kanyang bagong hitsura at sinunog ang sarili niyang mukha para hindi niya maalala si Kiaro. Ngunit kahit na iyon ay hindi sapat. Di nagtagal, bumalik si Korea dala ang balita na dahil si Kiaro ay itinuturing na isang erehe, ang kanyang nayon ay inatake sa dahilang nakipagsabuatan sila sa kanya upang ipagkanulo ang kaharian. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na gagawin, napansin ni Sitsona na nakangiti siya at tinanong kung nasisiyahan ba siya rito. Gayunpaman, sinabi ni Kiaro na labis siyang nalungkot at galit bago isinuot ang kanyang Amerikana at binago ang kanyang mukha upang makita si Renard. Habang sinusuri ang lugar, napagtanto niya na wala si Ana sa mga alipin. Kaya, nagpasya siyang kausapin ang isa sa mga sundalong nagngangalang Merlit. Dahil ginagamit niya ang mukha ng takas na sundalong si Morta, nakilala siya ni Merlit, at pagkatapos ng ilang pag-uusap, humingi ng tulong si Kiaro sa paghahatid ng isang sulat kay Renard. Sa pag-aakalang nakikipag-usap siya sa isang kaibigan, pumayag si Merlit na gawin ito. Ngunit bago umalis, sinabi niya rito na binihag din ni Renard ang babaeng nagpalaki kay Kiaro at nagpakain dito ng sausage, na ikinatakot ni Kiaro. Naalala ni Kiaro ang isang babaeng nagngangalang Ana na siyang pinakamalapit na parang ina, isang matalinong babae na siyang tanging dahilan kung bakit hindi nawalan ng pag-asa si Kiaro sa sangkatauhan. Pinaparusahan siya dahil sa koneksyon nito sa kanya, na ikinagalit niya. Nang gabing iyon, nagbalat kayo si Kiaro bilang Morta at nakipagkita kay Renard sa isang abandonadong bahay. Gustong malaman ni Renard kung saan nagtatago si Kiaro, ngunit sinabi niyang ibabahagi niya ang balita sa kondisyon na maibabalik siya sa hukbo. Umupo si Renard malapit sa kanya at pumayag sa kasunduan. Kaya sa wakas ay sinabi niya rito na ang lalaking hinahanap niya ay nasa tabi niya. Nagbago ang mukha ni Kiaro sa huli. Ngunit ang neurotoxin insenso na sinunog niya ay nagkaroon ng epekto, na naging dahilan upang maparalisa si Renard at ang kanyang mga tauhan. Gumamit si Kiaro ng healing spell kay Renard at lahat ng kanyang mga alaala ay kinopya sa kanyang utak. Nakita niyang sinunog ni Renard ang kanyang nayon at kinasesyon ang kanyang minamahal na si Ana.
At ang pinakamasamang bahagi ay iniisip niya na ginawa ito ni Kiyaro sa kanya dahil ibinigay nito ang kanyang dating mukha kay Renard. Maya-maya, nagising si Renard sa katawan ng isang babae. At may hawak na salamin si Kiyaro sa harap niya, nangangakong gagantihan siya sa ginawa niya kay Ana. Tumawa si Renard na parang baliw, isiniwalat na pinahirapan niya ito sa harap ng buong nayon at nasiyahan siya sa bawat segundo nito. Habang patuloy niyang pinapalala ang sitwasyon para sa kanyang sarili, biglang sumulpat sa likuran niya ang apat na kakaibang gym bro, na biglang nagpaisip sa kanya kung ano ang kanyang mapapala. May lungkot sa kanyang mga mata, napagtanto ni Kiyaro na kayang gumawa ng malupit na bagay si Renard sa iba dahil hindi niya naiintindihan ang kanilang sakit. Ngunit ngayon ay babaguhin niya ang takbo at papagawain siya ng malupit na bagay sa iba para hindi niya makalimutan ang pakiramdam. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang mga gym bro kay Renard bago niya sinunog ang lugar at iniwan si Renard na nagdurusa. Maya-maya, pumasok siya sa base ni Renard at pinaslang ang lahat ng kanyang mga sundalo bago natagpuan si Ana na naghihingalo sa pangunahing bulwagan. Habang tumatakbo siya patungo sa kanya, nakita ni Ana ang desperasyon sa mga mata nito at ngumiti bago pumanaw ng mapayapa. Nagcast siya ng healing spell kay Ana para iligtas ang buhay nito, ngunit nakalulungkot, huli na ang lahat para kay Ana. Pag-uwi niya na puno ng depresyon, inalo ni na Sitsona at Frida ito at sinabi niya sa kanila na hindi siya magiging maginoo ngayong gabi. Matapos niyang sugurin ang kanilang mga asset na parang bulldozer, ipinangako niya sa sarili na ito na ang huling pagkakataon na iiyak siya, at wawasakin niya ang buong kaharian kung iyon na ang huling bagay na gagawin niya. Sa palasyo, nalaman ni Nern na natalo si Renard ni Kiyaro. Kaya, nagpasya siyang tapusin ang lahat ng tao sa kanyang nayon para akitin siyang lumabas. Di nagtagal, ibinalita ni Korea na ang natitirang mga tao sa kanyang nayon ay tatapusin sa isang Coliseum 5 araw mula ngayon. Ipinaliwanag pa niya na ito ay itinayo para manood ng mga labanan sa pagitan ng iba't ibang halimaw, na nangangahulugang ito ay ligtas at hindi madaling pasukin. Ang tanging mga pasukan nila ay pawang nakakandado ng mabibigat na pintong metal, at may harang sa paligid ng lugar na hindi lamang nagsasara ng mga gate kundi sumisipsip din ng lahat ng uri ng mahika. Mahigpit na ipinayo ni Korea na huwag magpaloko, ngunit naniniwala si Kiyaro na kailangan niya itong gawin upang maayos ang kawawang bansang ito. Dahil sa determinasyon nito, pumayag si Korea na tulungan siya at isiniwalat din na bumalik na si Nern sa kaharian. Parehong nakaramdam ng kilabot sina Kiyaro at Frida nang marinig ang balitang ito. Ngunit hindi ito namalaya ni Korea at sinabing gusto niyang palayain si Nern mula sa mga kakilakilabot ng bansang ito. Pagkaalis niya, mukhang aksidenteng napanood ni Kiyaro ang video ng dalawang babae sa isang tasa dahil taliwas sa iniisip ni Korea. Si Nern ay isang demonyong nagpapahirap sa mga tao at nag-aalay ng kasiyahan mula rito. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang dating buhay kung saan siya ay inabuso ni Flair, at ng kanyang mga kasamahan sa koponan na hindi alam na nagkaroon na siya ng tolerance sa kanilang gamot. Gayunpaman, isang gabi, binisita ni Nern ang kanilang mga kampo sa loob ng teritoryo ng demonyo, at agad niyang nalaman na bumalik na ang kanyang katinoan. Nangako siya na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, ngunit kapalit nito, sinabihan niya itong bantayan si Flair dahil marami itong sikreto. Isa pang kondisyon ay kailangan niyang gawin ang lahat ng mga bagay na ginawa niya kay Flair. Sinabi ni Kiyaro kay Nern na pinainom siya ni Flair ng direkta mula sa asset nito, na ikinatuwa niya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kiyaro na magtrabaho, at nanalangin si Kiyaro sa kanyang banal na bukal hanggang sa mabiyayaan siya ng banal na tubig. Sa kasalukuyan, inamin ni Kiyaro na wala pang ginagawang anumang bagay si Nern na makakasakit sa kanya sa ngayon. Kaya ang paghabol sa kanya ay labag sa kanyang mga prinsipyo. Gayunpaman, siya lamang ang nag-iisa sa mundong ito na may kakayahang talunin siya. Kaya nagpasya siyang bantayan siyang mabuti. Pagkalipas ng ilang araw, palihim na pumasok si Kiyaro sa Coliseum at nakita ang natitirang mga tao ng kanyang nayon na nakatali sa mga poste habang hinihiling ng lahat ng nasa madla ang kanilang pagpaslang. Ikinwento ng Verdugo na nagngangalang Tarituya sa mga tao ang tungkol sa mga krimeng ginawa ni Kiyaro at kinukumbinsi sila na ang mga taong ito ay may papel na ginagampanan dito. Sa wakas, sinabi niya na kung isusuko ni Kiyaro ang kanyang sarili, ang mga taga-nayon na ito ay palalayain.
Sa sandaling iyon, ginamit ni Kiyaro ang kanyang spell upang baguhin ang kanyang orihinal na mukha at ipakilala ang kanyang sarili sa publiko. Pagkatapos ay tumalon si Kiyaro sa arena at nagsimulang magsalita ang lahat para sa kanyang pagpaslang. Sinabi sa kanya ni Tarituya na iligtas niya ang mga taong ito kung isusuko niya ang kanyang buhay, kaya hinamon niya sila na lumapit at kunin ito. Habang sinugod siya ng ilang gwardya, madali niya silang tinapos, na ikinatakot ng lahat. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa entablado, na sinasabing naparito siya upang iligtas ang kanyang mga tao at maglingkod sa hustisya. Nang ang ilang gwardya ay bumuo ng bilog sa paligid niya, nag-teleport siya palabas, na nag-iwan ng isang tumpok ng mga bangkay sa kanyang landas. Dahil wala ng ibang pagpipilian, inutusan ni Tarituya ang mga gwardya na tapusin ang mga taga-nayon, at 4 sa kanila ang inatake hanggang sa masawi. Nakita ito, sinabi ni Kiyaro kay Tarituya na kinuha lang nila ang buhay ng 4 na inosenteng tao, at ngayon ay gusto niya silang ipaghiganti. Habang lumalapit siya, inatake ng mga gwardya ang mas maraming taga-nayon. Ngunit nilinaw ni Kiyaro na hindi siya titigil hanggat hindi niya naipaghihiganti ang lahat ng pagkasawi dito ngayon. Dahil mas maraming gwardya ang nahuhulog sa awa ni Kiyaro, sinabihan ni Tarituya ang kanyang mga tauhan na paganahin ang mga harang sa pag-asang mauubos nito ang mahika ni Kiyaro. Gayunpaman, hiniling ni Kiyaro kina Frida at Sitsona na baligtarin ang epekto ng harang. Kaya ngayon, lahat ng may suot na kwintas na pang-iwas ay apektado nito. Habang ang mga gwardya ay nahuhulog na parang mga domino, nanatili si Kiyaro sa gitna, ninanamnam ang ulan ng kanilang dugo na parang isang alpha male. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Tarituya na inuubos na sila ng kwintas, kaya sinabihan niya ang natitirang mga tauhan niya na alisin ito. Sinabi ni Tarituya kay Kiyaro na aktibo pa rin ang harang, na nangangahulugang hindi siya makakatakas. Ngunit sinabi sa kanila ni Kiyaro na hindi siya nakakulong dito kasama nila. Nakakulong sila rito kasama niya. Nababalot ng dugo, lumakad si Kiyaro papunta sa entablado at sinabi sa mga lalaki na kung sino man ang lumingon para umatake sa mga taga-nayon ay unang masasawi, na nagpang-inag sa kanila sa kanilang mga bota. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na nilason na pala ni Tarituya ang mga taga-nayon na ito noon pa man, at hindi niya talaga sila balak pakawalan, na nangangahulugang maaari na siyang mag-final boss mode sa kanilang lahat ng walang anumang pagsisisi. Nang sandaling iyon, ginamit ni Frida ang mahiwagang kristal upang makipag-usap sa mga tao habang nagpapanggap bilang ang kanyang dating sarili, si Flair. Sinabi niya sa lahat na nalaman niya ang tungkol sa katiwalian sa kaharian ng Jurl, na kinabibilangan ng pag-atake sa mga inosenteng demi-human at pagbebenta sa kanila bilang mga alipin. Isiniwalat pa niya na ang digmaan laban sa mga demonyo ay isang pakana lamang upang kumita ng pera. At sa tuwing may sumusubok na ibunyag ang kanilang mga sikreto, pinapaslang ng kaharian ang kanilang buong pamilya. Sinabi niya na siya rin ay naging target ng sinubukan niyang ibunyag ang mga krimeng ito, ngunit pinik ni Kiyaro ang kanyang pagkasawi at inilabas siya sa kastilyo upang walang sino man ang susunod sa kanya muli. Sinabi ni Tarituya sa mga tao na huwag maniwala sa mga kasinungalingang ito dahil ang babaeng ito ay isang impostor. Ngunit kumanta si Frida ng isang makapangyarihang kanta gamit ang isang mahiwagang himig na nagpabigat sa mga gwardya. Pagkatapos ay nag-activate si Frida ng isang mahiwagang spell na hindi lamang sumira sa harang kundi lumikha rin ng isang maliit na bituin sa kalangitan. Pagkatapos nito, lubos na naniniwala ang lahat na siya nga ang kanilang prinsesa. Sa gitna ng mga taong nakatalikod sa kanya, sinabi ni Frida sa mundo na gusto niyang tumakas at mamuhay bilang isang ordinaryong babae. Ngunit ang kanyang kapabayaan ang humantong sa pagkasawi ng mga inosenteng taga-nayon na ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi na niya kayang tumakas sa kanyang mga responsibilidad at bumalik upang labanan ang kadiliman sa kahariang ito. Sinabi niya sa mga tao na wala siyang magagawa ng mag-isa, kaya gusto niyang bumangon ng mga tao laban sa kawalan ng katarungan at tulungan siyang muling itayo ang kahariang ito. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, napaiyak ang mga tao sa tuwa at si Kiyaro ay nakatayo sa gitna na nasisiyahan sa tagumpay ng kanyang master plan. Kasabay ng isang maliwanag na kislap, nawala siya sa Coliseum at daan-daang manunood ang nagmarcha papunta sa arena na handang itapon ang mga gwardya at teritoryo dahil sa kanilang kalupitan. Habang ang arena ay nagiging isang bahay kasawian, si Kiyaro at ang kanyang pangkat ay nagtago sa isang kamalig kasama ang isang walang malay na lalaki mula sa kanyang nayon.
Ipinaliwanag niya kay Koryo kung paano nalasan ang mga taga-nayon noon, at walang balak ang kaharian na hayaan silang mabuhay. Ginawa ito para bigyan siya ng ilusyon na siya ang nagligtas sa kanila, ngunit kalaunan ay nawalan siya ng pag-asa, at alam ni Kiyaro na si Nern lang ang may sakit para makaisip ng ganoong plano. Dumating ang mangangalakal na si Kenta at inabutan siya ni Kiyaro ng pera, at hiniling na alagaan niya ang batang iniligtas niya. Napansin ni Kenta na si Kiyaro ay tila parang masama sa labas ngunit sa totoo lang ay napakabait sa loob, at sinabi niya rito na ang isang lalaki ay kailangang maging pareho upang mabuhay sa kawawang mundong ito. Nagkimkim ng galit ang binata kay Kiyaro dahil sa palagay niya ay si Kiyaro ang may pananagutan sa nangyari, ngunit sinabi ni Kenta na itatama niya ito. Gayunpaman, sinabihan siya ni Kiyaro na hayaan siyang magkaroon ng galit sa kanyang puso dahil kailangan niya ito upang malampasan ang sakit ng pagkawala ng kanyang pamilya. Binalaan siya ni Kenta na maaaring dumating ang binata na ito upang kunin ang kanyang buhay balang araw, at sinabi ni Kiyaro na hihintayin niya ang araw na iyon. Pagkatapos umalis ni Kenta, sinabi ni Kiyaro sa dalaga na oras na para magmadali, ngunit sinabihan siya ni Korea na mag-ingat dahil isang malawakang ekspedisyon patungo sa isang lungsod sa katimugang Brinica ang isinasagawa. Isiniwalat pa niya na si Nern ang nangunguna sa ekspedisyon. Kaya, nagpa siya si Kiyaro na bisitahin siya. Sa daan, naalala niya kung paano walang ganitong ekspedisyon ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay, na nangangahulugang lubos niyang binago ang kasaysayan sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga babae na ang Brinica ay isang lungsod kung saan ang mga tao at mga demonyo ay magkakasamang nagsasama. At taliwas sa karaniwang paniniwala, ang mga demonyo ay hindi mapanganib. Sa katunayan, ang mga demonyo ay mga tao lamang na may pambihirang husay sa mahika, na nangangahulugang sila ay katulad ng isang ordinaryong tao. Sinabi ni Sitsona na ang mga tunay na demonyo ay ang mga taong nananakit ng mga demi-human, na ikinatawa ni Kiyaro. Pagkatapos ay tinanong ni Frida kung bakit sila pupunta sa Brandon, at sinabi ni Kiyaro na gusto niyang makita ang isang dating kaibigan, ang Demon Lord na pinaslang niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa ibang lugar, nalaman ni Nern na nabigo ang kanyang plano na tapusin si Kiyaro. Kaya, gumawa siya ng isa pang plano upang sirain si Kiyaro ng tuluyan. Kalaunan, habang natutulog ang mga babae, lumikha si Kiyaro ng isang pansamantalang mahiwagang tungkod para kay Frida. Ngunit alam niyang kailangan niyang makahanap ng isang banal na arament para sa kanya. Ang mga sandatang ito ay gawa ng Diyos, at bagamat sa una ay nagsisimula sila bilang isang bowl ang kristal, tumutugon sila sa paghawak ng isang bayani at kumukuha ng anyo ng isang sandata na pinakaangkop sa nasabing bayani. Naalala ni Kiyaro na sa kanyang nakaraang buhay, lahat ng tatlong bowl ang kristal ay nakuha ni na Frida, Bullet, at Blade, na nagpapaalala sa kanya na kailangan pa rin niyang maghiganti sa kanila dahil sa pang-aasar sa kanya. Kinabukasan ng gabi, sa wakas ay nakarating na sina Kiyaro at ang iba pa sa lungsod, at laking gulat ng mga babae nang makitang magkakasamang namumuhay ang mga tao at demonyo. Isiniwalat ni Kiyaro na dahil nasa hangganan ng mundo si Brinica, inabandona ito ng Jurel Kingdom noong nakaraang digmaan. Gayunpaman, hindi winasak ng mga demonyo ang lungsod, sa halip ay naging tulay na nagdurugtong sa dalawang lahi. Di nagtagal, dinala ni Kiyaro ang mga babae sa isang pub kung saan kinailangan nilang magbahagi ng mesa kasama ang isang tao at isang demonyo na parehong nagsisiyahan at mukhang matalik na magkaibigan. Umorder si Kiyaro ng pagkain para sa lahat, kabilang ang mga estranghero, para makausap niya sila at matuto ng higit patungkol sa lungsod. Isiniwalat ng tao na nang inabandona ng kaharian ang lungsod na ito, ang mga demonyo ang nag-alok sa kanila ng mapayapang pakikipamuhay, at tinanggap nila ito dahil wala na silang ibang pagpipilian. Ngayon, makalipas ang 20 taon, ang mga tao, demonyo, at demi-human ay namumuhay na parang kani-kanilang mga inumin sa mga pub. Tinulungan sila ng mga demonyo at demi-human na itayo ang lungsod at dagdagan pa ang kanilang ani sa pamamagitan ng mga mas bagong pamamaraan. Bilang kapalit, tinuruan sila ng mga tao kung paano mamuhay ng mas nakakaaliw at inialay pa ang kanilang dugo bilang pain. At ang ilang mga tao ay nagbabayad ng kanilang buwis sa anyo ng dugo. Nang dumating ang kanilang pagkain, tinanong ng waitress si Kiyaro kung maaari ba siyang umupo ng isa pang tao kasama nila. Pumayag si Kiyaro, at pinayagan ng isang maliit na babae na umupo sa tabi niya. Gayunpaman, nang alisin niya ang kanyang hood,
napagtanto ni Kiyaro na siya ang Demon Lord mula sa kanyang nakaraang buhay. Gamit ang kanyang matalas na mata, nalaman niya na siya pa rin ang kandidato ng Demon Lord sa oras na ito, ngunit ang kanyang antas ng kapangyarihan ay higit pa sa 9,000. Habang ibinaling niya ang kanyang pansin sa pagkain, napansin ni Frida na dahil ang mga tao at demonyo ay namumuhay ng maayos dito, ipinapakita nitong masama ang kaharian dahil ang kanilang buong ahensya ay pinapatunayan na ang mga demonyo ay masama. Sinabi ng demonyong nakaupo kasama nila na hindi lahat ng demonyo ay katulad niya, at ang ilan ay talagang nagkikimkim ng galit sa mga tao. Binanggit din niya na ang lahat ng mga demonyo ay sumusunod sa utos ng kanilang Demon Lord, ngunit ngayon pa lamang siya nakakita ng isa sa buong buhay niya. Biro ng mga tao na ang Demon Lord ay dapat na isang gym bro na may malalaking pangil, ngunit itinuro ni Kiyaro ang babae na nakaupo sa tabi niya at casual na sinabi na ang Demon Lord ay talagang isang cute na babae na katulad niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kamukha niya ang Demon Lord na kilala niya, ngunit sinabi ng babae na siya ay isang ordinaryong demonyo lamang na halos hindi nakakaraos. Hiniling ni Kiyaro na sumama sa kanila at kumain hanggat gusto niya, at pagkatapos ng ilang panghihikayat mula sa mga babae, pumayag siyang kumain kasama nila. Nang tanungin niya kung bakit niya siya napagkamalan na Demon Lord, sinabi ni Kiyaro na nakita niya ito maraming taon na ang nakalilipas at mayroon itong pilak na buhok, pulang mga mata, at itim na mga pakpak. Sinabi sa kanya ng lasing na Demon Bro na ang mga ganitong katangian ay eksklusibo sa tribong Blackwing at ang kasalukuyang Demon Lord ang nag-utos ng kanilang pagpaslang. Sinabi pa niya na kung ang isang demonyo mula sa tribong iyon ay magpapakita dito, lahat ay maglalaban-laban para makuha ang pabuya. Ang pagkarinig nito ay hindi komportable sa babae, kaya nagpasya siyang umalis. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kiyaro na ang lahat ng tao rito ay naghahanda na para atakihin siya at dapat niyang hayaan itong tumulong or masasawi siya. Bigla, inatake siya ng mga demonyo, ngunit mabilis na naglagay sina Frida at Sitsona ng isang depensibong harang upang protektahan ang babae. Habang pareho silang nahihirapang ipagtanggol ang kanilang sarili, napansin ni Kiyaro na hinaharangan ng babae ang mga pag-atake ng may kaunting pagsisikap, ibig sabihin ay talagang malakas siya. Pagkatapos ay humarap siya sa dalaga at sinabi rito na ang pag-ataking ito ay isang libangan lamang, para lamang mapansin na siya ay natamon ng isang nakakaparalise na palaso. Nang siya ay matamba, nagsimulang lumapit sa kanya ang mga demonyo. Kaya tinanong ni Kiyaro kung tatanggapin niya siya bilang isang gwardya. Sa huling segundo, hiniling niya kay Kiyaro na tulungan siya. Kaya ipinahayag ni Kiyaro sa mga demonyo na paprotektahan niya ang dalagang ito. Matapos tapusin ang kanilang pinuno, binuhat siya ni Kiyaro palabas ng pub at dinala sa isang abandonadong bahay. Pagkatapos ay sinabihan niya sina Frida at Sitsona na magbantay sa labas habang nakikipag-usap siya sa kanyang bagong kasamahan. Pagkatapos ay ikinwento ni Kiyaro sa kanya ang tungkol sa Demon Lord ng tribong Blackwing, ngunit sinabi ni Kiyaro na iyon ay mahigit 30 taon na ang nakalilipas noong hindi pa siya ipinanganak. Isiniwalat ni Kiyaro na ang tinutukoy niya ay ang hinaharap at siya ang magiging Demon Lord sa loob ng 4 na taon. Naniniwala ang dalaga na nagbibiro lamang siya dahil kahit ang mga demonyo ay walang kapangyarihang makita ang hinaharap. Ngunit nang ipakilala ni Kiyaro ang kanyang sarili bilang bayani ng pagbangon at tawagin siya sa kanyang tunay na pangalan na Eve, agad niyang itinaas ang kanyang mga depensa. Bago pa man uminit ang sitwasyon, nilinaw ni Kiyaro na wala siyang balak na saktan siya at sa halip ay gusto niya ng isang mundo kung saan lahat ay namumuhay ng may pagkakaisa. Para makamit iyon, kailangan niyang siguraduhin na si Eve ang magiging susunod na Demon Lord, kaya naman inalok niya itong protektahan hanggang sa panahong iyon. Tumanggi si Eve, at sinabing hindi niya mapagkakatiwalaan ang isang bayaning bumangon upang tapusin ang kanyang kauri. Ngunit ipinaalala ni Kiyaro sa kanya na nasawi na sana siya kung hindi dahil sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na sa kabila ng kanyang mga kasanayan, kulang siya sa kapangyarihan ng utak at mga kakampi upang protektahan ang kanyang sarili laban sa mga manlilinlang. Ngunit nabigo siya, at isiniwalat na lahat ng dating kilala niya ay pinaslang na, at ang magagawa na lang niya ay tumakas. Gayunpaman, hiniling ni Kiyaro sa kanya na manatili sa kanya, na nangangakong paprotektahan siya at babayaran ang lahat ng kulang sa kanya. Binigyan din niya siya ng opsyon na tapusin ang kasalukuyang Demon Lord at palitan ang kanilang lugar, at sa ganoong paraan ay makapaghiganti siya sa mga pinaslang.
hiniling ni Eve na malaman kung ano ang kanyang hinahanap, at sinabi niya na gusto niya ang puso ng Demon Lord. Dahil hindi pa rin sigurado, sinabihan niya si Kiyaro na hayaan na lang siyang matulog. Kinabukasan, nagising siya sa mga tunog ng kasiyahan at natakot, inakala niyang siya na ang susunod sa pila. Nang tumayo si Kiyaro sa harap niya, labis siyang natakot sa aset nito kaya't napasigaw siya para sa kanyang ina. Kalaunan, habang nag-aalmusal sila, pinahiya ng mga babae si Eve dahil hinamon niya si Kiyaro at pagkatapos ay tumakas sa kalagitnaan ng kanyang sesyon ng pagtutubero. Inamin ni Eve na nagulat siya dahil bigla siyang nilapitan nito bago tinanong kung siya ba ang bida or ang kontrabida. Dahil mapagpakumbabang tao siya, ginugol ni Kiyaro ang susunod na 10 minuto sa pag-unite ng sarili niyang mga papuri. Naniniwala siya na ang mga taong nag-iingay ay hindi palaging mabubuting tao. Pero sabi ni Kiyaro kung paulit-ulit mong sasabihin sa sarili mo ang isang bagay, magsisimula kang maniwala dito. Pagkatapos ay niyaya niya itong kumain, at nang kumagat ito, nauwi ito sa pag-iyak dahil matagal na siyang tumatakas. Habang kumakain, sinabi ni Kiyaro sa kanya na paprotektahan siya ng 3 hanggang sa siya ay maging Demon Lord. Bilang kapalit, hiningi niya ang Philosopher's Stone at si Eve ang maghanda ng entablado para sa negosasyon sa mga tao. Nang tanungin niya kung ano ang kanyang layunin, sinabi ni Kiyaro na nagsimula ang digmaan upang kumita ang kaharian ng Jerial mula rito, at ito ay nagpapasuka sa kanya, kaya gusto niya itong wakasan. Tinanong ni Eve kung ang pag-swipe ng kanyang asset ay isa rin sa kanyang mga layunin. Ngunit sinabi niya na nalulunod na siya sa gawain at hindi niya isusuko ang kanyang kahihiyan para protektahan ang isang Demon Lord kung ang tanging layunin niya ay ang makipagsesyon. Sa wakas ay pumayag si Eve na sumama sa kanyang plano at sinabing matutulungan pa niya sila dahil isa siyang napakalakas na mandirigma. Gayunpaman, pinagtawanan siya ni Kiyaro dahil muntik na siyang masawi kahapon dahil sa ilang mga tulisan sa kalye, na ikinainis niya. Kalaunan, sinabi ni Kiyaro sa kanya na ang mga demonyo ay mahusay sa pagkontrol ng mga halimaw at tinanong kung mayroon siya nito. Nag-aatubili si Eve na inamin niya, ngunit hindi niya ito mapipilit na sumunod hanggat hindi niya natatapos ang mga pagsubok. Gustong tumulong ni Kiyaro at tinanong niya kung anong uri ng halimaw ito, at sinabi niyang isa itong ibon, ang banal na ibon ng nakakasawi na sakit na tinatawag na Caladrias. Sa alamat, nang ang mundo ay tinamaan ng isang nakakasawi na sakit, ang Caladrias ang nagpagaling sa mga tao at nag-alis ng sakit. Sa ibang alamat, sinasabing nilipol ng Caladrias ang isang buong bansa gamit ang isang pagkislap ng pakpak nito, na nangangahulugang kaya nitong kumalat at magpagaling ng sakit. Naintriga si Kiyaro at gusto niya itong makita ngayon din, ngunit sinabi sa kanya ni Eve na masasawi siya. Gayunpaman, sinabi ni Kiyaro na iyon ang panganib na handa niyang gawin upang makakuha ng mas maraming kapangyarihan upang mailigtas niya ang mundo. Sinabi sa kanya ni Eve na magkakasakit sila ng husto kung mabibigo sila sa mga pagsubok. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Kiyaro na siya ang bayani ng paggaling na maaaring magpagaling ng anumang sakit. Kahit na sumang-ayon siya, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maglakbay sa buong mundo ng paulit-ulit dahil isa ito sa mga kondisyon para sa mga pagsubok. Kaya, binago ni Kiyaro ang kanyang mukha at lumabas upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Nang makita niya itong nagbabago ng anyo, napagtanto niya na hindi pa niya nakikita ang tunay nitong mukha, kaya hiniling niya na baka balang araw ay magpakita ito sa kanya. Habang palabas siya, agad siyang inambush ng isa sa mga demonyong umatake kay Eve. Ipinahayag ng demonyo na walang magagawa ang pagbabago ng mukha nito dahil nakikilala niya ito sa pamamagitan ng amoy nito. Dahil wala na ang mga sagabal, naging seryoso si Kiyaro at pinaslang ang demonyo. Kalaunan, bumalik siya at sinabi kay Sitsona na kailangan niyang sundan nito ang amoy ng mga umaatake upang mahanap niya ang kanilang tagwan. Bago kumilos, kailangan niyang magsanay ng kanyang mga galaw kina Frida at Sitsona. Tumakbo palabas ng silid si Eve, ngunit umupo sa may pinto at sinimulang umungal. Pagkatapos ng matinding sesyon ng yoga, lumabas sina Kiyaro at Sitsona upang hanapin ang tagwan ng umaatake. Nang matagpuan nila ito, inihagis ni Kiyaro ang isang mahiwagang potion sa kanilang alagang hayop, na nag-udyok dito na magwala at atakihin ang isa sa kanila. Habang nagtitipon ng iba upang tapusin ito, sinabihan ni Kiyaro si Sitsona na pumanig sa isang panig habang siya naman ay pumanig sa kabila.
Matapos supalan ang lahat ng mga demonyo, inilagay sila ni Kiyaro sa isang hukay at pinalamig ito ni Setsuna para hindi sila makatakas. Tinanong sila ni Kiyaro kung nagsabi na ba sila sa iba sa tungkol kay Eve, ngunit sinabi nilang hindi pa dahil gusto nila ang pabuya para sa kanilang sarili. Sinabi niya sa kanila na sinira nila ang isang magandang restaurant sa kanilang paghahangad ng pera. Kaya, itatago niya sila rito ng 2 linggo. Nang ituro nila na masasawi sila sa gutom, hiniling ni Kiyaro sa kanya na katayin ang kanilang alagang hayop at kainin ang dekalidad na karne ng baka nito. Habang naglalakad siya palayo, nagising ang alagang hayop at kinain silang lahat. At ang matamis na paghihiganti ay nagpatawa kay Kiyaro. Kalaunan, nagbook siya ng isang maluwang na silid na may 2 kama para sa tuluyan, ngunit nag-alangan si Eve dahil alam niyang papapanoodin ito ni Kiyaro ng live. Nang tanungin niya kung maaari siyang magkaroon ng hiwalay na silid, tumanggi si Kiyaro dahil kailangan niya itong bantayan sa lahat ng oras kung sakaling may mas maraming umaatake. Nag-aalangan pa rin, sinabi niyang aalis siya sa silid kapag may ginagawa siya, ngunit tumanggi muli si Kiyaro dahil hindi ito ligtas. Pagkatapos ay nagbotohan siya kung dapat ba silang magpakasaya habang nasa lungsod sila, at natural lamang na parehong sina Setsuna at Frida ang bumoto pabor sa kanya. Kinabukasan, dinala niya si Frida sa isang tindahan ng mahika para bilhan siya ng tungkod, ngunit ang napili niya ay mababa ang kalidad. Ginamit ni Kiyaro ang kanyang kasanayan upang gumawa ng isang end-grade na tungkod na humanga sa tindero. Hiniling niya kay Kiyaro na mag-upgrade ng 2 pang tungkod para sa kanya, at bilang kapalit ay ibebenta niya ito sa kalahati ng presyo. Sa huli, binigyan din siya ng tindero ng isang mithril na espada para maging patas ang kalakalan. Nang sandaling iyon, nakarinig si Kiyaro ng kaguluhan sa bayan at tumungo sa isang mas mataas na lugar para lamang makita na nakarating na si Nern sa lungsod kasama ang kanyang mga piling sundalo. Bilang dagdag na bonus, dala niya ang espadang bayani. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang hukbo ni na Hawkeye at Nern, na agad na nakita si Kiyaro, na nag-udyok sa kanya na magpalit ng posisyon. Habang tumatakbo palayo si Kiyaro, napagtanto niya na muntik na siyang mawalan ng buhay dahil masyado siyang nakatutok sa paghihiganti, kaya kailangan niyang manatiling kalmado. Samantala, habang nagtataka ang mga tao sa bayan kung ano ang ginagawa ng hukbo rito, may ilang kababaihan na nagsimulang tumingin kay Blade, at binigyan niya sila ng masamang ngiti. Nang gabing iyon, inagaw niya ang isa sa mga babaeng ito at binigyan ng gamot bago sumisid sa kanyang talon. Kinabukasan, si Kiyaro at ang kanyang mga babae ay kumakain ng tanghalian kasama ang demi-human merchant na nagngangalang Carmen. Sinabi sa kanya ni Kiyaro na kailangan niya ng malaking pondo para sa paglalakbay at maaaring ibenta ang mga potion na ito para sa kalusugan at lakas kapalit ng pera. Nakikita ni Carmen na maganda ang kalidad ng mga ito at gusto niyang bilhin ang mga ito ng maramihan dahil mataas ang tensyon dahil sa pagbisita ni Nern, at bibilhin ito ng mga tao sa anumang presyo. Habang nakikipag-ayos sila, isiniwalat niya ang kanyang mga plano na magbukas ng mas malaking tindahan kaysa dito sa lungsod. Ngunit binalaan siya ni Kiyaro na maaaring sumiklab ang isang labanan dito, kaya dapat ay handa na siyang tumakas. Binalaan din siya ni Carmen, at isiniwalat na isa sa kanyang mga customer ang nag-bulldozer sa kanyang asset ni Blade kagabi. Dahil ang salarin ay isang kilalang mandirigma, ang babae ay lubos na nalulungkot at maging ang kanyang ama ay umiiyak hanggang sa makatulog. May mga balita na si Blade ay nasa isang sister spree at dapat manatili si Kiyaro sa kanyang mga paa na naglalakad kasama ang mga babae na mukhang mga social media influencer. Gusto ni Kiyaro na gamitin ito laban kay Blade, ngunit dahil nahuhumaling siya kay Flair noong nakaraang buhay nito, agad niya itong makikilala. Kaya, nagpasya siyang gamitin sina Setsuna at Eve. Ngunit ng gabing iyon, napagtanto niya na ang mga babaeng ito ay masyadong mahalaga para gawing pain, kaya kailangan niyang maghanap ng alternatibo. Kinabukasan, sinabihan ni Kiyaro si Frida na pagmukain siyang mas maganda hanggat maaari. Bago siya magpatuloy sa pagme-makeup, ginawa ni Kiyaro ang sarili niyang babae, at parehong nag-alab na nahuhumaling sina Frida at Setsuna sa kanyang kakyutan. Di nagtagal, ginawa niya ang sarili sa isang bagay na magpapa-question sa mga straight na lalaki sa kanilang mga pinili. Nang gabing iyon, sadyang gumala si Kiyaro sa mga malilim na eskinita, umaasang maakit si Blade palabas. Ngunit sa halip, nakakuha siya ng isang grupo ng mga talunan na sumusubok na ligawan ito.
Matapos silang mawalan ng malay, naging kumpiyansa si Kiyaro sa kanyang hitsura bilang isang babae at tumungo sa bar kung saan nanunuluyan si Blade. Di nagtagal, dumating si Blade at nagsimulang umakto na palakaibigan kay Kiyaro habang nag-uusap sila habang umiinom. Maya-maya, nagpa siya si Kiyaro na umuwi, sinabing sawa na siya, ngunit sinabihan siya ni Blade na uminom pa. Palihim niyang nilagyan ng sleeping pill ang inumin, ngunit nang tumanggi muli si Kiyaro, humigop siya ng malaki at nilapitan ito, ipinakain ito ng direkta mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ay nagkunwari si Kiyaro na nawalan ng malay, kaya kinarga niya ito sa kanyang mga bisig at lumabas sa eskinita sa likod. Doon siya inatake ng isang matandang lalaki na siyang ama ng babaeng kinasesyon niya kagabi. Dahil sa kawalan ng pagsisisi, inakay ni Blade si Kiyaro patungo sa matanda, kaya kinailangan niyang ihinto ang pag-arte at sipin ito hanggang sa makatulog. Napagtanto ni Blade na walang epekto ang gamot kay Kiyaro at nagpasya siyang hulihin ito. Ngunit tinamaan siya ni Kiyaro sa mukha, na ikinagalit niya. Gamit ang kanyang banal na sandata, ang Ragnarok, pinahusay niya ang kanyang pisikal na kakayahan at nagawang makuha si Kiyaro. Nang magsimulang mawala ng lakas si Kiyaro sa kanyang katawan, sinabi ni Blade na hindi niya ito babatukan sa kanyang magandang mukha, hindi tulad ng ginawa niya sa kanya, ngunit tiyak na babatukan siya nito mula sa likuran. Pagkatapos ay nagkunwari si Kiyaro na nawalan ng malay at dinagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang kama sa silid ni Blade. Nagkunwari siyang isang walang magawang dalaga at sumigaw ng tulong, ngunit lalo itong nagpasabik kay Blade na galugarin ang bukal ng kabataang ito. Gayunpaman, nang makakita siya ng isang malaking tigre sa halip na isang maliit at matamis na kuting sa kanyang sona, nagsimula siyang mabuga ng hangin at samuka. Pagkatapos ay pinakawala ni Kiyaro ang kanyang sarili mula sa mga posas at agad siyang nilason, na naging dahilan upang makaramdam siya ng panghihina sa mga binti. Pagkatapos ay isiniwalat niya na kung hindi pa nito nailabas ang kanyang 12 pulgadang tubo na gawa sa metal, isa siyang lalaking nagbalat kayo bilang isang babae. Sa kaibuturan ng kanyang galit, lumingon si Blade upang agawin ang kanyang espada, ngunit agad siyang nawalan ng malay at pinilit siya ni Kiyaro na hawakan ang kanyang espada. Matapos gamitin ang heal sa kanya, nalaman ni Kiyaro na plano ni Nern na maglunsad ng isang malawakang operasyon ng paghahanap at pagsira sa loob ng 3 araw, ngunit magagamit niya ang Ragnarok. Di nagtagal, nagising si Blade sa isang pub at natagpuan ang kanyang mga binti na paralisado at ang kanyang espada ay nakapatong sa mesa sa malapit. Binuksan ni Kiyaro ang mga kurtina at ipinakita ang 3 gym bro na gusto ng cookie. Habang papalapit sila, umupo si Kiyaro at narinig niya itong nagmamakaawa. Tinanong niya si Blade kung pinayagan ba niya ang mga babae kung sinabihan nila siyang tumigil, at sumumpa siya sa kanyang ina na gagawin niya iyon. Sinabi ni Kiyaro na gusto niya ang kanyang buhay, ngunit sa halip ay pinalaro niya ito. Ang mga gym bro na ito sa likuran niya ay gutom sa pagkain at cookies, at ang tanging paraan para mapigilan sila sa pagkain kanibal ay hayaan silang maglaro ng Super Brothers sa kanyang console. Kung makakaligtas siya sa gabing iyon, nangako si Kiyaro na palalayain siya. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag si Blade at hinayaan ang mga gym bro na maglaro. Ngunit ang mas malala pa, nagmukha si Kiyaro bilang si Flare, ang babaeng pinakamamahal ni Blade. Lubos siyang nalungkot nang makita niya ito, at nang sumuko siya, tinapos ng mga gym bro ang kanyang buhay. Nang masawi siya, ang kanyang sandata ay naging isang bowl ang kristal, at umalis si Kiyaro dala ito, itinoon ang kanyang tingin sa huling taong kanyang pinaghihigantihan. Kinabukasan, sinabi ni Carmen na malapit nang maubos ang kanyang mga potion at hiniling kay Kiyaro na kumita pa habang ibinibigay sa kanya ang kita. Habang nagpapalitan sila ng ilang salita, biglang nagpakita si Hawkeye sa likuran ni Kiyaro, na ikinagulat niya dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensyang ito. Tinanong ni Hawkeye kung si Kiyaro ang gumawa ng mga potion na ito at, pagkatapos ng kumpirmasyon mula kay Carmen, inanyayahan niya si Kiyaro na sumama sa kanila dahil isa siyang mahusay na alchemist at isang dalubhasang adventurer. Nang marinig ito, agad na inabot ni Kiyaro ang kanyang sandata, na lalong nagpagustuhan sa kanya ni Hawkeye. Formal na ipinakilala ni Hawkeye ang kanyang sarili at hiniling na sumama sa kanila, ngunit sinabi ni Kiyaro na gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanong niya si Kiyaro kung bakit niya sila minamanmanan, at sumagot si Kiyaro na nag-iingat lang siya dahil dumating ang mga ito nang hindi ipinapaalam.
Sinabihan siya ni Hawkeye na huwag gumawa ng mga bagay na magpapamuko sa kanya na hindi maganda bago bumaling kay Carmen at humingi sa kanya ng isang kahon ng mga potion ni Kiaro. Pagkatapos niyang umalis, napansin ni Setsuna na ang lalaking ito ay napakalakas. Napakalakas na kahit si Kiaro ay hindi kayang makipaglaban sa kanya ng patas. Sumang-ayon si Kiaro sa kanyang pagtatasa, kinikilala na si Hawkeye ang magiging pinakamalaking balakid sa pagitan niya at ni Nern. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Kiaro na si Hawkeye ay may makadiyos na paningin na sinusuportahan ng kanyang superhuman reflexes, at hindi niya ito matatalo ng walang banal na sandata. Alam niya na ang pagbuo ng kontrata gamit ang kristal na bola ay gagawin itong isang sandata na pinakaangkop sa kanya, kaya nagpasya siyang subukan ang kanyang swerte sa pamamagitan ng pakikipag-contact sa bola. Ipinatawag niya ang banal na espiritu na nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang mga plano. Sinabi ni Kiaro na nais niyang protektahan ito upang mas marami siyang makasesyon kaysa kay Blade, kaya gusto niya ng immortalidad at pagkawasak. Sumabay ang kristal sa kanyang mga plano at naging isang banal na baluti na tinatawag na Georges, na nagudyok sa kanya na tumawa na parang baliw. Samantala, narinig siya ng kanyang mga babaeng kasamahan mula sa silid at inihanda ang kanilang sarili para sa isang matinding pag-ugong. Habang naglalakad si Eve sa labas, kalaunan ay nalaman ni Nern na nawawala si Blade, ngunit pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang plano. Kinausap niya ang mga tao sa lungsod at isiniwalat na naparito siya upang palayain sila mula sa mga demonyong matagal nang nagmamaltrato sa kanila. Habang patuloy siyang sumisigaw, sinabihan siya ng mga tao sa karamihan na tumahimik dahil maayos naman ang kanilang pamumuhay kasama ang mga nasabing demonyo. Mabilis na bumaling ang mga tao laban sa kanya, at habang nagkakagulo sila, isang lalaki ang dumaan sa mga gwardya upang tapusin siya. Mabilis siyang pinabagsak ni Hawkeye, ngunit umarte si Nern, na sinasabing, brainwash ng mga demonyong ito ang utak ng mga tao upang maging mga assassin. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos na simulan ang malawakang pagpaslang sa mga demonyo. At sa loob ng ilang oras, ang buong lungsod ay napuno ng mga katawan ng mga inosenteng demonyo at demi-human na namumuhay ng naaayon sa mga tao. Habang pinapanood ito ni Kiaro mula sa kanyang silid, bigla niyang nakita si Carmen na tumutulong sa iba bago siya nasugatan. Agad na sumugod si Kiaro upang tulungan siya, ngunit nakalulungkot na si Carmen ay wala na. Iyakap ni Kiaro ang isang walang buhay na Carmen sa kanyang mga bisig, at nagluksa sa pagkawala ng isang mabuting kaibigan bago lumipat sa kanyang war mode at nanumpa ng paghihiganti. Nang magsimulang umulan, pinalibutan siya ng mga elite ni Nern, ngunit tinawag niya ang Georges at hiniwa sila sa gitna. Nangako siyang hindi niya hahayaang mawalan ng kabuluhan ang pagkasawi ni Carmen at ang pagpaslang sa kanyang nayon bago tumungo sa labanan. Habang naglilibot siya at hinihiwa ang mga elite ni Nern sa isang kamanghamanghang paraan, isang elite ang nagbalita kay Nern tungkol sa isang misteryosong swordsman na pumupuksa sa kanilang mga tropa. Bago pa niya maisip ang gagawin, gumamit si Frida ng mahika upang kausapin ang mga elite. Bilang unang prinsesa ng Jorel, sinabi niya sa lahat na nakita niya ang pagkakasundo sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, at hindi ito nakamit sa pamamagitan ng brainwashing, kundi sa pamamagitan ng tunay na kapayapaan. Sinabi niya sa kanila na ang mga demonyo ay hindi nila mga kaaway, at habang ang ilan sa kanila ay talagang halimaw, ang mga naninirahan sa lungsod na ito ay inosente at ayaw ng digmaan. Nagmakaawa siya sa kanila na itigil ang pagpaslang na ito, at ang kanyang mga salita ay nag-iwan kay Nern na nalilito. Gamit ang kanyang makapangyarihang mga salita, pinababa niya ang mga sandata ng mga elite, at agad na lumabas ang mga demonyo mula sa kanilang pinagtataguan upang makita siya. Nang matapos ang kanyang pagsasalita, naghinala si Nern na may mali dahil ang kanyang kinalakihang flare ay hindi kailanman itinuturing ang mga demonyo bilang higit pa sa mga insekto. Napagpasyahan niya na may ibang babaeng nagpapanggap bilang si Flare at siya ay minamanipula para sabihin ang mga salitang iyon. Sa pag-unawa, napagtanto ni Nern na ang misteryosong swordsman na ito ang siyang nag-uutos ng mga pangyayari, at tiyak na ito ang bayani ng pagbangon na si Kiaro. Habang siya ay umuungal, dahan-daang gumapang si Kiaro papunta sa pasilyo para kunin siya, ngunit agad siyang pinatigil ni Hawkeye. Ang dalawa ay naglaban sa isang matinding labanan, ngunit gaya ng inaasahan, si Hawkeye ay palaging isang hakbang na nauuna kay Kiaro.
Sa kabila ng pagtama ng isang nakakasawi na lason, nagawa ni Kiaro na pagsamahin ang kanyang pagpapagaling kay Georges at pagalingin ang kanyang sarili. Nang mapagtanto ni Kiaro na halos immortal na siya, sumugod siya sa labanan at inakit si Hawkeye gamit ang kanyang nakabaluti na kamay. Nagawa ni Hawkeye na maiwasan ang atake, ngunit matalinong ginamit ni Kiaro ang kanyang kabilang kamay upang mag-reverse healing sa kanya, na naging sanhi ng pagsabog ng kanyang katawan. Sa sandaling masawi si Hawkeye, nagsimulang matakot si Nern para sa kanyang buhay, ngunit casual na lumapit si Kiaro sa kanya at pinabagsak siya. Sa labas, nakita niya ang mga tao at demonyo na may magkahalong emosyon, ngunit sa wakas ay tapos na ang pagpaslang. Kalaunan, pinagaling ni Kiaro si Nern upang kumpirmahin na siya ang nasa likod ng nangyari kay Ana. Nang magising siya, sinabi niya sa kanya na ang kanyang hukbo ay umatras sa Jiro at walang darating upang iligtas siya. Pagkatapos ay ikinwento niya sa kanya ang tungkol kay Carmen, ang tanging tunay na kaibigan na nakilala niya sa mundong ito, na gustong magbukas ng mas malaking tindahan. Ngunit siya ay pinaslang ng walang awa dahil siya ang nagutos. Nang questionin ni Nern ang kanyang katapatan sa kanyang sariling lahi, sinampal siya ni Kiaro at sinabi sa kanya na ang buhay ng isang demonyo ay kasing halaga ng isang tao. Sa takot na masawi, humingi ng tawad si Nern, ngunit sinimulan siyang sakalin ni Kiaro, na ipinaalala sa kanya ang lahat ng mga inosenteng tao na sinira niya ang buhay. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na palalayain niya siya kung mananalo siya sa isang laro, ngunit ibibigay siya sa mga demonyo kung tatanggi siya. Pumayag si Nern na laruin ang laro, kaya dinala ni Kiaro si Flare, na ginawang isang parang walang isip na aso, at sinabihan siyang bigyan ng kaunting pagmamahal bilang kapatid si Nern. 2 segundo pa lamang sa laro, sumuko na si Nern. Kaya, pinarusahan siya ni Kiaro sa pamamagitan ng pag-uusig sa kanyang kapatid sa harap niya. Pagkatapos, binura ni Kiaro ang mga alaala ni Nern, at siya ay naging isang bagong tao na ngayon na tinatawag na Ellen, ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid na mahal siya. Kalaunan, nang bisitahin sila ni Korea, ibinahagi niya kay Korea ang tungkol sa kanyang 2 bagong kasamahan bago nagtanong tungkol sa layunin ng kanyang pagbisita. Sinabi sa kanya ni Korea na sabik na siyang makasakay sa kanyang train to Busan. Kaya, dinala ni Kiaro ang buong kasamahang babae sa kanyang kwarto. Samantala, nalaman ng hari na ang kanyang 2 anak na babae ay dinukot, kaya tinawag niya si Bullet upang iligtas sila. Kalaunan, hiniling ni Kiaro sa mga babae na maghanda para sa kanilang pag-alis habang binibisita niya ang isang kaibigan. Di nagtagal ay binisita niya ang puntod ni Carmen at nangakong makakasesyon ng sapat na mga babae para sa kanilang dalawa. Kinausap din niya si Ana, sinabi rito na ipinaghiganti niya ito para makapagpahinga na ito ng mapayapa. Habang pabalik, nakasalubong niya ang tao at ang demonyong kasama niya sa isang mesa, at iniwan nila siya ng regalo dahil sa pagliligtas ng kanilang mga buhay. Matapos itong tanggapin, napagtanto ni Kiaro na lamambot na siya dahil ngayon ay nakakaramdam na siya ng pagmamahal kay Flare. Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang paghihirap ni Bullet at muling nagliyab ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso. Kasama ang mga magagandang babae at ang magiging Demon Lord sa hinaharap, idineklara ni Kiaro ang kanyang sarili bilang Diyos ng mundong ito na patuloy na magbibigay ng hustisya sa mga nanakit sa kanya.